Once upon a time, in a small town, there was a young boy named Mark. He lived with his parents, who unfortunately had a very tumultuous relationship. Their constant fighting and arguments created a toxic environment at home, leaving Mark feeling frustrated and isolated. He started spending more time with a group of friends who were involved in the delinquent activities. They formed a close-knit gang that provided him with a sense of camaraderie and acceptance he had never experienced before. As Mark's involvement with the gang deepened, he became exposed to dangerous substances including shabu and marijuana. The allure of the drug seems to temporarily numb his pain and help him escape from the harsh reality of his family situation. However, little did he know that his path would lead to even more trouble. One fateful morning, while Mark and his friends were consuming shabu in a secluded area, the police happened to pass by. They noticed the suspicious behavior and decided to investigate further. Unfortunately for Mark, he was caught in the wrong place at the wrong time. The police swiftly moved the apprehended Mark and his friends. Mark arrested for possession of illegal substance and engaging in illicit activities. Mark's world came crashing down as he realized the consequences of his choices. Hoy ikaw! Umiinom ka na naman! Puro ka na lang inom! Kapag-inom mo, Wala ka na ibang ginawa! Uminom ng uminom! ikaw ang dahilan nito kung bakit ako lagi sa pinainom. Ano ba sinasabi ko? Basta ganun. Magaling. Tol. Fred. Fred. Huwag mo wala siya. Yan. Dala ako para sa bahay namin. Nakakawin na ng magulang. Ano bang problema mo, Tol? Ang magulang mo nito. Ano naman yung tatay ko. Nakita na naman yan. Ininom yan. Nakawin na naman. Kaya minsan gusto ko na lang yung mga ibigay namin. Kung ka na lang dito, para mas masaya. Meron ko yung ano ba ito? Nagtapos kami ito. Uy, shit, ang lakas naman yan, Tol. Ano yan? Woo! Lakas, Tol. May pupunta ka po. Wala, Tol. Baka gusto mo sumama sa racket. Saan, Tol? Maganda yun. Bakit? Ano bang gagawin natin yan? Basta, hindi ka pag-usapan natin sa labas. Tol, muna na ako muna. Sige, Tol. At ano yun, Tol? Wala. May nagtitinda ako ng bato bukas. Baka gusto mo umano. Mas sumabit tayo dyan, Tol. Hindi. Wala sa bro. Ang tanong, may tiwala ka ba sa akin? Pero, Tol, sige. Ano oras mo ka? Saan tayo? Dyan sa Burnham. Meet up. Tapos dadalhin ko ng bato. Balik na tayo doon. Bukas na lang. Oh, hello pre. Dito ako sa Burnham. Sige, kita na lang tayo sa tambayan. Sige, sige.
pre. Wala ako sin. Sabi mo ba, may isa. Ayun yung pera. Yung kulang pa. Ayun. Tol, solid to ah. Masarap to ah. Sa next, kuha ulit ako sa'yo ah. Sure yan, masarap yan. Lighter mo, pre. Hoy! Ano yan? Mga polis, pre. Oh, yan. Wala ka na dyan. Huwag ka nang gagalaw. Uy, sumuko ka na. Kailangan ka. Saray, boy, saray. Upo ka muna doon. Ano to? Di sa akin yan, boss. Pinahawak lang sa akin yan. Anong hindi? Nakita namin sa damit mo to. Hindi, kasama ko yan yung tumakbo doon. Sa presinto ka na magpaliwanag. Apat na minor de edad ang arestado sa magkakaiwalay na drug bypass operation sa Quezon City. Ang pulisya, naalarma na sa tila dumaraming insidente ng paggamit sa kabataan sa illegal drug trade. May unang balita si James Agustin. Iginasang drug bypass operation ng QCPD Station 3 sa bahaging ito ng Barangay Balongbato, Quezon City. Arestado ang 16 anyos na binatilyong nag-abot umano ng item sa pulis na nagpanggap na buyer. Nakuha sa kanya ang inihinalang shabu na nagkakahalaga ng 3,400 pesos. Itong minor de edad na to, dati na po siyang nahuli sa illegal na droga way back 2018 sa May Navotas. Tatlong minor de edad din ang nahulihan umano ng shabu sa Barangay Unang Sigaw. Dalawa sa kanila ay 15 anyos, habang ang isa ay 14 anyos. Nakuhanan sila ng 4 na gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 27,200 pesos. Mga rumorondang barangay tanod daw ang nakaaresto sa kanila. Meron ho silang nakitang mga minor de edad na mayroong hawak na sachet na chinecheck. Ngayon po nung sinita, tumakbo sila pakit ng tulay. Nagkataon naman po na mayroong pong barangay rin nakabang sa kabila, kaya nahuli po yung 3 minor de edad. And napag-alaman namin during our investigation na ang mga parokyano po nila is yung mga drivers. Yung dalawa po hindi namin residente, pero yung isa po doon sa na-capture namin na isang minor, residente po namin sila. Pinamedical namin na meron na pala silang dating record doon, na kaya nalaman namin na dati na rin silang mga nahuli. Dahil mga minor de edad, itinurn over sila ng pulisya sa Social Services Development Department. Hindi na rin sila kinuna ng pahayag ng media. Inaalam pa raw ng pulisya ang posibleng source ng droga. Nakakalarma nga posibleng gamit po sila sa illegal drug trade kasi mga minor de edad sila. So alam naman po natin kapag mga minor de edad, na-turn over sila sa DSWD for rehabilitation, then afterwards ay nakakalabas na din naman po sila. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News.